A blessed day, dear learners. Get ready and prepare yourselves as we embark on an exciting journey of learning and discovery. In this video, we'll explore comprehensive approaches to crime prevention and criminal investigation. Stay safe, keep learning, and may God bless you always. This is Teacher Lumaban's YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Crime prevention. Crime prevention is the first line of defense in ensuring public safety and maintaining social order. It is primarily conducted by uniformed personnel such as police officers and community law enforcers who focus on reducing the opportunities for crimes to occur. These efforts include patrolling streets to deter criminal activity, engaging in community programs to address root causes of crime, implementing measures such as surveillance systems, neighborhood watch programs, and public awareness campaigns. Pag-iwas sa krimen. Ang pag-iwas sa krimen ay ang unang linya ng depensa sa pagtiyak ng kaligtasan ng publiko at pagpapanatili ng kaayusan sa lipunan. Pangunahing isinasagawa ito ng mga unipormadong tauhan tulad ng mga opisyal ng pulisya at tagapagpatupad ng batas ng komunidad na nakatuon sa pagbawas ng mga pagkakataon para sa mga krimen na mangyari. Kasama sa mga pagsisikap na ito ang pagpapatrolya sa mga lansangan upang hadlangan ang gawaing kriminal. Pagsali sa mga programa ng komunidad upang matugunan ang mga ugat ng krimen. Pagpapatupad ng mga hakbang tulad ng mga surveillance system, mga programa sa panonood sa kapitbahayan, at mga kampanya sa pampublikong kamalayan. Criminal investigation. Criminal investigation serves as the second line of defense, which comes into play after a crime has been committed. This process involves identifying and locating offenders, collecting, preserving, and analyzing evidence, proving the offender's guilt through legal proceedings. The objective is to ensure justice for victims and uphold the rule of law by methodically unraveling the circumstances and motives behind a crime. Ang pagsisiyasat ng kriminal ay nagsisilbing pangalawang linya ng depensa na pumapasok pagkatapos ng krimen. Ang prosesong ito ay kinabibilangan ng pagkilala at paghahanap ng mga nagkasala, pagkolekta, pag-iingat, at pagsusuri ng ebidensya. Pagpapatunay ng pagkakasala ng nagkasala sa pamamagitan ng mga legal na paglilitis. Ang layunin ay upang matiyak ang hustisya para sa mga biktima at itaguyod ang panuntunan ng batas sa pamamagitan ng pamamaraang paglutas ng mga pangyayari at motibo sa likod ng isang krimen. Modes of investigation. First, reactive responses. Definition: a mode of investigation that addresses crimes after they have occurred. Focus: solving reported crimes, identifying perpetrators, and gathering evidence for prosecution. Examples: investigating a robbery after it has been reported. Following up on witness statements and leads in a murder case. Una, mga reaktibong tugon. Kahulugan: isang paraan ng pagsisiyasat na tumutugon sa mga krimen pagkatapos mangyari ang mga ito. Focus: paglutas ng mga iniulat na krimen, pagtukoy sa mga may kasalanan, at pangangalap ng ebidensya para sa pag-uusig. Mga halimbawa: iniimbestigahan ng isang nakawan matapos itong maiulat. Pagsubaybay sa mga pahayag ng saksi at nangunguna sa isang kaso ng pagpatay. Second, proactive responses. Definition: a preemptive approach aimed at anticipating and preventing crimes before they occur. Focus: intelligence gathering, surveillance, and monitoring suspicious activities. Examples: undercover operations to dismantle criminal syndicates. Cyber monitoring to detect and prevent hacking attempts. Pangalawa, mga proactive na tugon. Kahulugan: isang preemptive na diskarte na naglalayong asahan at maiwasan ng mga krimen bago mangyari ang mga ito. Focus: pagtitipon ng intelligence, pagsubaybay, at pagsubaybay sa mga kahinahinalang aktibidad. Mga halimbawa: mga undercover na operasyon para lansagin ang mga kriminal na sindikato. Pagsubaybay sa cyber upang matukoy at maiwasan ang mga pagtatangka sa pag-hack. Third, preventive responses.
Definition: a deterrent strategy aimed at reducing crime through aggressive intervention and legal actions. Focus: creating consequences that discourage criminal behavior. Examples: arresting individuals involved in organized crime to prevent further illegal activities. Swift and visible prosecution to serve as a warning to potential offenders. These modes of investigation collectively form a comprehensive strategy for maintaining peace, enforcing laws, and ensuring the safety of communities. Pangatlo, mga tugon sa pag-iwas. Definisyon: isang diskarte sa pagpigil na naglalayong bawasan ng krimen sa pamamagitan ng agresibong interbensyon at mga legal na aksyon. Focus: paglikha ng mga kahihinatnan na humihikayat ng kriminal na pag-uugali. Mga halimbawa: pag-aresto sa mga individual na sangkot sa organisadong krimen upang maiwasan ang karagdagang mga ilegal na aktibidad. Mabilis at nakikitang pag-uusig upang magsilbing babala sa mga potensyal na nagkasala. Ang mga paraan ng pagsisiyasat na ito ay sama-samang bumubuo ng isang komprehensibong diskarte para sa pagpapanatili ng kapayapaan, pagpapatupad ng mga batas, at pagtiyak ng kaligtasan ng mga komunidad. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, crime detection and investigation. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.